Ika-21 kabanata, ang nakaraan, seryosong nakatingin si Lee Siwon na sinasabi sa kanya ni Chairman Yang na ang tungkod daw na may ulong agila ay hindi isang uri ng sandata. Habang makikita ang prosthetic na hita ni Chairman Yang, ay sinasabi pa nito na sa halip, ito daw ay isang hadlang na pumipigil sa paggamit ng Iron Thunder League. Na makikita na nakatayo na nakangiti si Chairman Yang. Na makikita ang muka nito na sinasabi na niisip ko pang hindi ka gaanong sasaktan habang ginagamit ko ang tungkod na may ulong agila, pero mukhang matagal nang nawala ang mga ideyang iyon. Na napasabi si Kang Haji sa kanyang isip na kasangkapan. Na sinabi pa ni Chairman Yang na makikita sila Jenny at ang lalaking may tatoo sa muka na ano daw sa tingin niya. Lalong magiging delikado daw mula rito. Kaya, itutuloy pa daw ba niya ang laban? Na napasigaw si Jenny na hindi daw ito maari. Na napangiti lang si Lee Siwon at sinabi kay Chairman Yang na nakahanda na daw siyang harapin ito. At dyan na po nagtatapos ang nakaraan. Sa pagpapatuloy, makikita sina Chairman Yang at si Lee Siwon ay nagkatinginan. At pagkatapos ay humakbang si Chairman Yang na ikinagulat ni Lee Siwon. Na mabilis na tinamaan ito na napunta si Chairman Yang sa kanyang likuran. Na ikinagulat ni Kang Haji na kanyang pinagtatakahan. Na mabilis na namang tinira niya si Lee Siwon na makikita ang mga pagsabog na ikinalihad niya. Na ikinagulat na naman ni Kang Haji. Na napalingon si Lee Siwon na sinasabi sa kanyang isip na ito daw ang pinakamabilis na atake ng Sanwoo Clan. Ang Remnant Phantom Strike. Na makikita ang seryosong muka ni Chairman Yang na mabilis na dinaanan si Lee Siwon na nag-iwan sa kanya ng mga pagsabog na ikinagulat niya. Na si Kang Haji ay napasigaw sa kanyang nakikita. Habang makikita ang mabilis na pagkilos ni Chairman Yang na nag-iiwan ng mga atake sa kanya. Na sinabi sa isip ni Kang Haji na ito daw ay nakakabaliw, ano daw ba yon? Na sinabi pa niya na nanlaki ang mata na. Hindi daw niya man lang makita ng maayos ang galaw niya. Na makikita ang grupo ng matatanda na sinabi ng lalaking kalbo na hindi daw ba delikado na ang sitwasyon. Ginagamit na daw niya ang Remnant Phantom Strike. Habang makikita ang mga pagsabog sa harapan ni Lee Siwon ay sinabi pa nito na hindi daw ba't parang inilalabas ni Chairman Yang ang lahat ng alas niya. Dagdag pa niya na ito daw ay imposible. Matatalo daw ba si Chairman Yang dahil dito? Na natatarantang sinabi ng isang matanda na nakatingin sa nakasalaming lalaki na tama na daw ang kalokohan. Kahit pa daw humina ang kakayahan ni Chairman Yang, hindi daw siya ang tipo ng tao na hindi kayang harapin ang isang batang kagaya niyan. Tama daw ba? Natumugon ito sa kanya na pero hindi daw ba tumagal ang batang iyon hanggang ngayon? Sinabi pa nito na habang nababahala na ang mga ito na. Kung magagawa pa daw niyang magtagal pa matapos ilabas lahat ni Chairman Yang ang alas niya. Nang biglang sinabi ng matandang lalaki sa gilid na huminahon daw sila. Nalumingon sa kanya ng mabilis ang lalaking nakasalamin na sinabi nito na paano daw siya nananatiling kalmado, President Jiang. Na itinuro niya ang lalaking may hawak ng sobre. Na sinabi pa niya na kung matatalo daw si Chairman Yang sa labanan na yon, mapupunta daw ang petisyon sa kamay ng pinuno ng angkan. Na makikita na hawak ng lalaki ang sobre ay sinabi pa niya na kung makuha daw iyon ng pinuno ng angkan. Sila daw ay. Nang biglang sabihin ng matanda na huwag daw siyang mag-alala doon. Na lumapit sa kanyang bag na sinabi pa niya hindi daw mapupunta ang petisyon sa kamay ng pinuno ng angkan. Na napasabi ang may salamin na elder na ano daw ang sinasabi niya. Na ipinakita niya ang laman ng bag na sinabi nito na ito daw ang eksaktong envelope na ibinigay nila kay Chairman Yang, pero wala daw namang nakasulat dito. Na makikita ang tao na may hawak na sobre na sinabi pa ni Elder Jiang na. Hindi daw ba abala ang lahat sa nagaganap na labanan? Kung palihim daw nilang papalitan. Ang mga dokumento ngayon walang makakapansin. Na sinabi ng elder na kalbo na pero President Jiang. Paano daw nila papalitan ang petisyon na nasa kamay ng taong iyon? At nagulat ang mga nasa likod ni Elder Jiang nang mag-thumbs up ito. Na tumingin sa kanya ang taong may hawak na sobre. At ito ay sumagot ng thumbs up din sa kanyang likuran. Na habang papalapit si Elder Jiang sa lalaki ay sinasabi nito na naiintindihan na daw ba nila. Na dapat daw ay palagi silang handa para sa anumang posibleng sitwasyon. Na napatingin sa kanila si Kang Haji. Na nakikita niya ang ginagawa ng dalawa na pagpapalitan. Na makikita ang sobre ay napagpalit na nila. At nagulat si Kang Haji na nakatingin kay Elder Jiang habang pabalik sa kanyang upuan.
Nasinigaw ni Kang Haji sa matanda na saglit lang daw, ano daw ang ginawa niya ngayon lang. Habang lumilingon si Elder Jiang ay sinigaw pa ni Kang Haji na pinalitan daw ba niya ang envelope kanina. Hindi ba? Na sinabi sa kanya ni Elder Jiang na hoy. Ano sa tingin daw niya ang ginagawa niya? At siya daw ay manahimik na lang. Na sinabi sa kanila ni Jenny na hoy. Sa halip, ano daw sa tingin nila ang ginagawa nila? At bitawan daw nila ang batang iyan. Na makikita ang muka ni Jenny na sinabi sa kanya ng lalaking may hawak kay Kang Haji na Miss Jenny, huminto daw siya. At sinabi pa niya na tumingin kay Kang Haji na huwag daw siyang lumapit. At kapag lumapit pa daw siya, at biglang napasabi na ang braso ng batang ito ay. Na makikita si Kang Haji na pilit na kumakawala na ikinagulat ng dalawa na sinasabi niya na ang sabi daw niya. Na biglang itinaas ang kanyang braso na naikinalipad ng dalawa na sinasabi pa niya na pakawalan daw nila siya. Na ikinagulat ni Jenny at ng lalaking may tattoo sa muka. At pagkatapos ay tinawag niya si Elder Jiang na sinabi niya na sandali lamang daw. Na sinabi ng isa sa may hawak sa kanya na ang walang hiya na yon, nagawa daw niyang makawala habang sila daw ay hindi nag-ingat ulit. Nang nagulat ang mga ito nang sa likod nila ay biglang. Sumulpot ang lalaking may tattoo sa muka. Na sinasabi nito na sino daw ang nagturo sa kanila ng asal. Na makikita ang labanan ni na Chairman Yang na patuloy pa ring inaatake si Lee Siwon nito ng mga enerhiya na hinaharangan niya. At habang hawak ng dalawang braso niya ang dalawang lalaki, ay sinasabi nito sa kanila na ang pinuno daw ng angkan ay nasa gitna ng labanan, at sino ang nagturo sa kanila ng asal na guluhin ang lahat sa pagsasalita ng ganito. Na sinabi ng dalawa sa kanya na patawad. Patawarin niya daw sila. Na makikita si Kang Haji na sinabi kay Elder Jiang na nakatingin sa kanya na ang bag daw na yon, pwede daw ba niyang makita sandali. Nang biglang may bumangga sa kanya na ikinasigaw niya. At ito ay napatumba. Ang bumangga pala sa kanya ay ang elder na kalbo na pinagamamasdan siya ng kakaiba. Na sinasabi nito sa kanya na bastos kang bata. Pinangahas daw niyang galawin ang gamit ng mga nakatatanda habang siya daw ay ganyan palang kabata. Habang papatayo si Kang Haji, ay sinabi nito sa kanya na Mr. Magkasama daw sila sa grupo ng matandang lalaking yon, di daw ba? At matagal na daw niya silang inoobserbahan. At naghandang sumuntok si Kang Haji na sinasabi pa niya na umatras daw sila. At kung hindi daw sila atras, hindi rin daw siya mananatiling tahimik. Na sinabi sa kanya ng kalbong elder na aba, parang ang tuta daw ay hindi natatakot sa tigre. Na tiningnan siya ng elder na kalbo na sinasabi pa niya na sige. Halika. Tingnan natin ang kakayahan mo. Na naiinis na naghanda ng suntok si Kang Haji na sinasabi pa nito na sige. Huwag daw niya siyang sisisihin. Nasusuntukin na ni Kang Haji ang elder na kalbo na sinisigaw niya ang suntok na gagawin niya ay ang Thunder Heaven Single Thunder Strike. Na ikinagulat ng elder sa kanyang narinig. At nanlaki ang mata nito na napasabi ng ano. Na habang nasa likod naman niya si Elder Jiang ay napasabi rin ito ng ano. Na ang mga tao ay napatingin din sa kanya nang marinig ito na nagugulat. At hinarang ito ng elder na may takot. Ngunit ang suntok ni Kang Haji ay walang nangyari. Na ikinatahimik ng lahat. At biglang namumula ang elder na kalbo na sinigaw kay Kang Haji na hindi daw naman yon na. Nang biglang sumisigaw si Kang Haji na Jenny Inoona. Na nagulat ang elder na kalbo na sinasabi ni Jenny na pinangahas daw niyang ipalabas ang kasinungalingang ito. Na naghandang sumuntok si Jenny sa elder na kalbo habang lumiliwanag ang mata. At pagkatapos ay sinuntok niya ito ng Thundering Heaven Single Thunder Strike. Na malakas na tumama sa elder na ikinatapon niya sa ibang elder. Na ikinasigaw ng mga ito nang tumama sa kanila ang elder na kalbo. Na napasigaw na napasabi ang ibang tao na ang Thundering Heaven Single Thunder Strike na ikinagulat ng mga ito. Na sinabi pa ng mga ito habang makikita si Jenny na hindi daw maaari. Ginamit daw niya ang Thundering Heaven Single Thunder Strike ni Elder Kwon. Na napasabi pa ang mga ito na ganito na daw ba kalaki ang inimprove ni Jenny. Na nakatingin sa kanyang kamao si Jenny na napasabi na siya daw ay nabigo na naman. At habang walang malay si Elder Jiang ay kinuha ni Kang Haji ang bag na nagulat si Jenny na napasabi na ano daw yan. Natumugon sa kanya si Kang Haji na ang bag daw na ito ay pinalitan ng Mr. kanina. Na napasabi si Jenny na pinalitan. At biglang nagulat ang dalawa na napalingon si Jenny na may nagsabi na wow. Na makikita si Lee Siwon ay nasa ere na hinarang ang atake ni Chairman Yang.
Na makikita ang muka nito na sinabi sa kanya na ngayon tapusin na natin ito ng tuluyan. Na makikita si Lee Si-won na nakakrus ang mga kamay na hinarang ang atake ni Chairman Yang. Na double dragon chain dance na tumama sa kanya ito. Na sinasabi niya sa isip na makikita ang mga dugo sa kanya na hindi daw ito maikukumpara sa ginamit niya kanina. Na makikita si Lee Si-won na nasa ere habang pinagmamasdan siya ni Chairman Yang. At pagkatapos ay iniangat ang prosthetic na paa. Na pinagmamasdan ni Lee Si-won na biglang inilapat sa sahig. Na makapal na usok. Ang makikita sa kanyang likuran na nanggaling sa prosthetic niyang paa. At dinagdagdagan pa niya ito ng lakas na halos mawasak ang sahig sa binubugan nito. At pagkatapos ay malakas na tinuhod siya ni Chairman Yang na tinatawag niyang explosive heaven kick na hinarang niya ito ng dalawang braso na nakakrus. At makikita ang mata ni Lee Si-won na nanlaki ng tumama sa kanya ito. At pagkatapos siya ay nagpaikot-ikot sa ere. Na tumama sa chandelier na nawasak ito. Na ikinanganga na ikinagulat ni Jenny at Kang Hae-ji. Na makikita ang muka ni Gyubom at ng kasama niya na nag-aalala kay Lee Si-won. Habang naiinis naman si Elder Kim sa kanyang nakikita at si Elder Nim na nakatingin lang na nanunood. Na makikita ang chandelier na bumagsak sa likod ni Chairman Yang habang naglalakad. Na lumingon ito na sinabi na hindi daw ba't sinabi niya. Na magiging mapanganib ito. Na may sumisigaw na boses na nagsasabi na siya daw ay mag-ingat. Na makikita si Lee Si-won ay nasa kisami na pinagmamasdan si Chairman Yang. Na ito ay nakatingin din sa kanya. Na sinabi niya habang naglabas ng enerhiya na lumiliwanag ang mata na kung gayon siya rin daw ay magiging mapanganib na rin. Mula sa itaas ay sumugod siya ng Falling Thunder Fist na dumiretso kay Chairman Yang. Sa lakas ng impact ay nawasak ang nasa likod niya na patungo kay Chairman Yang na nakatingin sa kanya. Na makikita ang kamay niya na may enerhiya na lumiliwanag ang mata na isusuntok kay Chairman Yang. Na nanlaki ang mata ni Chairman Yang na sinasabi sa isip na hindi na daw niya ito maiiwasan. At kung ganun daw. Na lumiwanag ang mga mata ni Chairman Yang na sinabi pa nito habang naghanda rin ng isang suntok na may enerhiya na tatapatan niya na lang daw ito. At dito na po nagtatapos ang ika-21 kabanata. Ika-22 kabanata, ang nakaraan. Makikita si Lee Si-won na sinabi niya habang naglabas ng enerhiya na lumiliwanag ang mata na kung gayon, siya rin daw ay magiging mapanganib na rin. Mula sa itaas ay sumugod siya ng Falling Thunder Fist na dumiretso kay Chairman Yang. Sa lakas ng impact ay nawasak ang nasa likod niya na patungo kay Chairman Yang na nakatingin sa kanya. Na makikita ang kamay niya na may enerhiya na lumiliwanag ang mata na isusuntok kay Chairman Yang. Na nanlaki ang mata ni Chairman Yang na sinasabi sa isip na hindi na daw niya ito maiiwasan. At kung ganun daw. Na lumiwanag ang mga mata ni Chairman Yang na sinabi pa nito habang naghanda rin ng isang suntok na may enerhiya na tatapatan niya na lang daw ito. At dito na po nagtatapos ang nakaraan sa pagpapatuloy. Makikita ang muka ni Lee Si-won na pasugod kay Chairman Yang nagigil. Na makikita rin ang muka nito na sumisigaw na sinalubong si Lee Si-won. At pagkatapos sila ay nagkatamaan ng mga kamao. Nasa lakas ng sapukan ng kamao ay nagkaroon ng isang bilog na enerhiya sa kanilang paligid. Na pinagmamasdan ng mga nanunood. At pagkatapos ay sumabog ang enerhiya na inabot ang mga tao sa paligid ng labanan. Na makikita si Gyubom na napangiwi ng bibig samantalang ang kasama niya ay seryosong nakatingin kay Lee Si-won. Na nanlaki ang mata ng lalaking may tato sa muka sa kanyang nakikita. Na makikita rin si Elder Kim at Elder Min na nakatingin sa mga ito. Na nagulat naman si Jenny sa kanyang nakita at si Kang Hae-ji ay nakapikit sa lakas ng pagsabog. At inimulat ni Kang Hae-ji ang isa niyang mata na ito ay nagulat. Nang makita niya ang dalawa ay parehong napaatras sa isa't isa. Na makikita ang prosthetic na paa ni Chairman Yang na kanyang itinukod para tumigil sa pag-atras. Na makikita ang muka nito na sinasabi niya kay Lee Si-won na nagkamali daw siya sa paghusga sa kanya. Na makikita itong napatigil na mula sa pag-atras. Habang umaatras pa din si Lee Si-won ay may napansin siya. Na ang prosthetic na binti pala ni Chairman Yang ay bumigay na. Na napatingin ito sa kanyang prosthetic na binti. Na si Kang Hae-ji ay nanlaki ang mata sa kanyang nakita. Habang ang mga alagad ni Chairman Yang ay nag-aalala.
At nakababa na si Lee Si-won sa sahig na patuloy sa pag-atras. Na malungkot na nakatayong nakatungo si Chairman Yang. Na makikita ang mga elder na hindi makapaniwala. Habang nakatingin sa kanya si Chairman Yang ay sinabi sa kanya ni Lee Si-won na mukhang totoo daw na hindi pwedeng pangmatagalan ang Iron Thunder Steps. Na sinabi pa ni Lee Si-won sa kanya ng seryoso na kung ipagpapatuloy pa daw ba niya. At siya daw ay nakahanda na. Na napasabi ang isang lalaki na may problema daw pala ang Iron Thunder Steps. At sinabi naman ng isa habang nakatingin kay Chairman Yang na kung iisipin daw. Hindi pa daw niya nakitang nakipaglaban ng matagal si Chairman Yang. Na makikita si Chairman Yang na seryoso lamang na nakatingin. Na makikita ang mga kaalyadong mga elder ni Chairman Yang na sinasabi ng kalbo na Chairman Yang. At pagkatapos ay napangiti si Chairman Yang. At naglakad papunta sa kanyang baston na sinabi na tama na daw. Itigil na daw nila ito. Na tumingin sa kanya si Lee Si-won na sinabi na ano daw ang ibig niyang sabihin. Hawak ang baston ay sinabi niya na kung iyon daw ang Falling Thunder Strike ng dating pinuno ng pamilya. At kung hindi daw niya ginawa ang Iron Thunder Steps, mahihirapan daw siyang magtagal. At iniangat ang baston, at pagkatapos ito ay yumuko na sinabi nito na ito daw ang kanyang pagkatalo. Family Head. Na napasigaw ang mga kaalyadong mga elder sa pangalan niya. Makikita ang muka ni Chairman Yang nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Elder Nim na sigurado na daw ba siya sa desisyon niya. Sinabi pa niya sa kanya na kung aaminin daw niya ang pagkatalo, ang dokumento daw ay pipirmahan ayon sa kagustuhan ng pinuno ng pamilya. Alam daw ba niya yon? Na nakapikit na tumugon si Chairman Yang na sinabi nito na oo, alam daw niya yon. At napasabi ang isang ito na oo. Na sinabi naman ng isa habang nakatingin sa kanya ang babae na kung ganoon. At sinabi ni Elder Nim habang nakatingin sa kanya si Kang Hae-ji na naiintindihan daw niya. At ibibigay na daw niya ang mga dokumento sa pinuno na hawak ng pinagkatiwalaan ni Chairman Yang kanina. At biglang itinaas ni Kang Hae-ji ang sobre na sinigaw na sinabi na saglit lang daw. Si Woon-hyung tingnan daw niya to. Na lumapit si Kang Hae-ji kay Lee Si-won na sinabi niya habang nakatingin sa kanya si Chairman Yang na. Kanina, may taong palihim daw na nagtangkang palitan ito. Pero natuklasan daw niya yon kasama si Jenny noon na. Habang nakatingin si Jenny sa mga matanda na ang mga ito ay nababahala na sinasabi ni Lee Si-won na hindi daw niya alam kung alin ang totoo. Pero malalaman daw niya kapag ikinumpara na niya ang dalawa. At makikita na hawak ni Lee Si-won ang dalawang sobre na kanyang pinagmamasdan. At ang mga tao sa pagpupulong ay nakatingin sa kanya. Na makikita ang muka ni Chairman Yang na tinawag siya ni Lee Si-won. Hawak ang dalawang sobre ay sinabi sa kanya na susundin daw ba niya ang anumang desisyon na gagawin niya. At tumugon ito na sinabi sa kanya, oo, susundin daw niya ang anuman ang desisyon niya. Na nagulat ito nang sabihin niya sa kanya na kung ganoon, pwede daw ba siyang maging bagong elder ng pamilya at tulungan niya siya. At nang mapakinggan ito ng mga tao ay napasabi ang mga ito na ano. Ano daw ang sinabi ng pinuno ng angkan? At sinabi pa ng iba na ang sabi daw ba niya ay si Chairman Yang. Magiging isang elder. Habang gulat sa kanyang narinig si Chairman Yang ay sinabi nito na pinuno ng angkan, anong ibig sabihin daw nito? Na makikita ang sobre ay pinunit ni Lee Si-won sa dalawa. Na si Kang Hae-ji ay napanganga habang si Chairman Yang ay nanlaki ang mata sa kanyang nakita. Pati na rin ang matandang kalbo na si President Jang ay nagulat. Si Jenny naman ay nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita. Na sinabi ni Kang Hae-ji habang nakatingin kay Lee Si-won na. Bakit daw niya ginawa yon? Na biglang tinawag si Jobom na sinabi ni Lee Si-won na pakiusap, sunugin daw niya ang sobreng ito. Na iniabot niya ito kay Gyobum na tumugon ito na okay. At tumingin si Lee Si-won na sinabi na dahil nanalo ako sa kompetisyon na ito, si Chairman Yang at siya daw ang magpapasya kung ano ang gagawin sa listahan. At may reklamo daw ba ang sinuman tungkol sa paraang ito? Na makikita ang mga tao na nagtinginan lang. Na hindi pa rin makapaniwala si Kang Hae-ji at Chairman Yang. At pagkatapos ay sinigawan siya ni Jenny na sinabi nito sa kanya na ano daw ang ginagawa niya. Iyon daw ang listahan ng mga traidor. Bakit mo? Na napatigil sa pagsasalita si Jenny na makikita ang muka nito nang sabihin sa kanya ni Lee Si-won na walang mga traidor daw sa Sanwo. Sinabi pa niya habang siya ay nakatayo sa gitna na maaaring may mga alitan daw, pero lahat daw sila ay pamilya rito.
Na sinabing muli sa kanya ni Jenny na ano nang sinasabi daw niya. At tumugon sa kanya si Lee Si-won na ayon daw sa mga salita ni Chairman Yo, ako'y pansamantalang nakaupo lamang sa posisyon na ito. Sinabi pa niya habang tumingin sa gilid na kung may reklamo daw sila sa kanya, ito daw ay marahil sa hindi pa siya sapat. At bata pa daw siya, at kulang sa karanasan. Na makikita ang muka ni Chairman Yang na sinabi pa ni Lee Si-won na marami na daw siyang nabigong tao, at nakagawa daw siya ng maraming pagkakamali. Dagdag pa niya habang makikita ang mga matatanda na ang dahilan daw kung bakit siya ay nandito pa rin ay dahil sa mga miyembro ng Sanwoo Clan na naniniwala sa kanya. Sinabi pa niya nakatingin sa gilid na hindi daw niya alam kung may mabibigo pa siyang iba mula ngayon. Kaya para hindi na muling mangyari ang ganito. Na isinuntok ang kamao sa paladtanda ng paggalang ay sinabi nito sa harapan ni Chairman Yang na kanyang ikinagulat na pakigabayan daw siya sa mga bahagi kung saan siya nagkukulang. Elder Yang Gilnam. Na makikita ang muka nito na nanlaki ang mga mata sa kanyang narinig. Pati na ang mga taong naroroon. Na tumingin kay Lee Si-won ang mga ito. Pati na si Gyubum at ang kasama nito na mahaba ang buhok. At ang lalaking may tatoo sa muka, at sina Elder Kim, at Elder Min na sinabi sa kanya ni Jenny na pero ito daw ay. Nagbiglang nagpalakpakan ang mga tao. Na ikinagulat ni Jenny na napalingon ito na nagtataka. Na napasabi pa siya na ano? Ano nang ibig sabihin daw ng reaksyong ito? Habang nakangiti sa likod niya ang lalaking may tatoo sa muka na sinabi nito na medyo kakaiba, hindi daw ba? Na sinabi pa nito habang makikita si Lee Si-won na ang ibig sabihin daw nito ay lubos niyang alam ang nararamdaman ng buong Sanwoo. Na napahawak sa balbas si Elder Min na sinasabi nito na medyo ganito nga. Wala na daw silang magagawa dyan. Na masayang napasabi naman sa likuran niya si Elder Kim na alam ko, di ba? Tinutupad na ng pinuno ang mga responsibilidad niya. Na sinabi pa ni Elder Kim habang makikita ang mga tao sa kanyang likuran na masaya na pero nagsisimula pa lang daw ang tunay na laban ngayon. Na makikita ang isang tao na may hawak na maliit na bagay na itinutok niya kay Lee Si-won. Na ito pala ay isang maliit na kamera. Na isang tao ang pinapanood ito sa monitor na ito ay napangiti. At habang makikita ang muka ni Lee Si-won, ay itinapat niya ang baso ng alak sa kanya na sinabi na masayang pagbabalik, Dragon Slayer. Na sinabi pa niya habang hawak ang baso ng alak na may kakaibang ngiti na ang pagbabalik daw ng pinuno ng pamilya ng Sanwoo Clan ay kakalat sa buong mundo ng Murim. At pagkatapos ay makikita ang gusali kung saan ginaganap ang pagpupulong. Na sinasabi ng matandang may salamin na nagkamali daw siya. Sinabi pa niya na ang pagkatalo daw ni Chairman Yang ay isang pagkabigo rin nila. Hindi daw niya akalain na nalaman ni Chairman Yang na sinusubukan nilang tumakas. Habang nakalabas na sila sa gusali ay sinabi pa ng isang matanda na hindi ba't nagkasundo sila na baguhin ang kasunduan. At sumagot ang matandang nakasalamin na hindi daw sana nangyari ito. Kung si Chairman Yang daw ay hindi nagplano sa lugar mula sa simula. Na napasabi ang matandang kalbo na Diyos ko. Pakiusap, magtigil na daw siya. Sa tingin daw ba niya ay magbabago ang sitwasyon kung gagawin niya ito? Na makikita ang muka ni President Jiang na sinasabi nito na kahit na daw, talaga daw namang hindi niya maipaliwanag kung paano natalo si Chairman Yang. Na paano daw nangyari iyon sa isang ganitong master. Na sinabi sa kanya ng matandang kalbo na baka daw naman si Chairman Yang ay nagpatalo ng sadya. Na tumugon si President Yang na walang paraan, di daw ba? Mas marami pang yaman daw si Chairman Yang kaysa sa kanilang tatlo, kahit na daw papagsamahin ang yaman nila. Na sinabi pa ni matandang kalbo na basta. Sa ganitong sitwasyon, iiwan daw ba sila ni Chairman Yang ng ganito? Na napasabi si President Jiang na tumigil na daw siya. At siya daw ay ninervous na. Na sinabi ng may balbas na matanda na mas mabuti pa daw na makipagkita sa pinuno mamaya. Sinabi pa niya na sa pamamagitan ng laban na ito. Ang pinuno daw ng pamilya ay lehitimong nakuha ang pwesto niya bilang pinuno ng pamilya. Kaya kung makikipag-usap daw siya sa pinuno ng pamilya ng personal, baka makahanap daw siya ng paraan para makaligtas. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Lee Si-won na sinasabi niya na gusto mo akong makita, hindi ba? Elder Yang. Na makikita itong nakatayo sa harapan niya. At nakapikit na sinabi na oho. Nais daw niyang malaman kung ano ang iniisip ng pinuno ng pamilya kaya gusto niyang makita. Sinabi pa niya habang makikita ang gusali na kahit ano pa man daw ang dahilan, nagkaroon daw siya ng hindi pagkakaintindihan sa pinuno.
Pero bakit daw bigla na lang siyang naging isang elder? Na sinabi sa kanya ni Lee Seung-won na hindi daw ito isang padalos-dalos na desisyon. Ang paghahanap daw para sa bagong elder ay nagsimula na buwan na ang nakalipas. At sa panahong iyon, sina Elder Min at Elder Kim daw ang malakas na nagrekomenda sa kanya na maging elder. Natumugon ito na pero kahit ganoon, ako. Na biglang sinabi sa kanya ni Lee Seung-won na ayos lang daw ba ang Aaron Thunder steps niya. Na napasabi ito ng ano. At pagkatapos ay makikita si Chairman Yang na sinabi nito na yon daw ba. Ayos daw naman higit pa rito. Natumugon sa kanya si Lee Seung-won na ganun daw ba. Nang biglang nagulat si Chairman Yang nang atakihin siya ni Lee Seung-won. Na ito ay napaatras. Na napasabi ito na leader. Ano daw ang ibig sabihin nito? Na sinabi sa kanya ni Lee Seung-won na sira daw ang Iron Thunder steps niya. At bakit daw siya ay nagsasabi ng kasinungalingan? At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata.